Nasa linya naman natin ngayon si Kahit saglit lang, Sir ano? Benjo Basas, ang National Chairperson, ang Teachers Dignity. Sir Benjo, magandang umaga po. Si Laila po ito, at saka si Glenn. Hi, yes. Hello, Miss Laila and Sir Glenn. Magandang umaga. Reaction niya po sa binanggit po ni Atty. Opo, ni, ano po ni si Claire, sa mga teacher. Una, nagulat po kami, no? At syempre, nasaktan po no, yung kalooban ng marami sa ating mga guro. Nakita po namin yan, ano? At ako mismo, napanood ko yan. At nagulat din po kami. Yung kaming mag-asawa ay nanonood no, nung napanggit yan, ano? Parang medyo no, masakit kasi parang Hurt talaga. Itong panahon na ito yung panahon na dapat naghahanap tayo ng solusyon doon sa isang prevailing na problema na napakalaki na problema. Pero ang napili niyang banggitin kabilang yung mga teacher. No? Hindi naman niya sinasabing lahat. No? Hindi naman niya sinasabi niya naman yung iba, di ba? Pero bakit yun pa yung nasabi niya? Marami siyang pwedeng banggitin kung gusto niya maganap ng masisisi, di ba? Pero teacher pa yung napili niya. No? Kasi pwede naman sabihin niya na may ibang magulang na pinababayaan ng anak. Mayroong mga pulis na tinuturuan ng mga bata na maging ganito, o mga pare, o mga pastor, o whoever, di ba? Isabihin lahat po yan ng binabanggit ko ay yan ay factor ng paghubog doon sa pagkatao ng isang bata. Pero yes. single out po yung teacher. Yes, Sir Benjo, dun sa naging, kung narinig ninyo, bago kayo namin maipasok para makapanayam, yung hinaing din ng mga guro natin sa iba't ibang mga paralan, na hirap na rin sila papaano madisiplina ang mga kabataan dahil ang kailangan nila ngayon yung parang protection para sa mga teachers natin. Dahil ang mga ilang estudyante, di naman natin nilalahat, may mga estudyante na hindi na nakikinig kumbaga yung karapatan nila dahil merong mga batas na ipinairal na protection para sa mga estudyante. Parang sila pa yung ang mga estudyante pa ang parang dapat na masunod. Yan naman po ay nabanggit na namin sa mga nakalipas namin na mga pahayag. No? And in fact, kaya yan din po dahilan bakit po tayo ay nagtutulak din po. No? Ang inyo pong lingkod ay tumatayo bilang resource person doon sa Kongreso habang kapag dinidinig itong tinatawag po namin na teacher protection policy. Ito ay pangbalanse doon sa tinatawag naman na child protection policy at iba't ibang mga batas. Like of course yung anti-child abuse law, di ba? Kasi ang nangyayari po ngayon, tama naman yung sentimiento, although di ko narinig po, yung sentimiento ng ating mga kapatid na guro, na lahat po kasi ng uri ng pagdidisiplina na traditionally ay ginagawa po natin at naranasan natin bilang mga dating mga mag-aaral. Lahat po ng yan ngayon ay pwedeng makategorize yan as abuse. So pwedeng kang kasuhan, pailan ng kaso, o gawan ng issue because of those forms of discipline. Kaya sabi namin kinakailangan may klaro, so merong pong klaro na polisiya hinggil diyan. At yun na nga po yung sinusulong po natin na child protection policy po. At the same time, yung protection din sa mga teacher din natin. Yes, opo. Okay.